As we continue our series on loving God, a life of worship, alam po ninyo, maikikwento po ako sa inyo. Meron pong isang mama, actually isang gathering, maliit lang na grupo. And sabi ho nila, ilan sa inyo nakakabisado nung Psalm 23, di ba? So, may nagtanong, sabi niya, sino, pakitaas ang kamay. So, wala ho nagtataas until somebody came, stood up, ito pong lalaki na to, sabi niya, he happens to be an orator o mananulumpati. Di ba? Ibig sabihin, sila yung mga nananulumpati, ganyan, no? So, mahusay po siyang tagapagsalita. Then, he recited Psalm 23. Ang ganda nung pagkaka-recite niya. So, pagkatapos niya mag-recite, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. So, sa madaling salita, pagkatapos niyang i-recite yun, tayuan yung mga tao, palakpakan. Kasi ang ganda talaga ng pagkakabigkas, ang ganda ng pagsabi, talagang nakakamangha. Boses pa lang, nakakaantok na. Ang aga. Ito na, mami ang konti. Meron pa bang iba? Biglang tumayo itong matandang ito. Sa pagtayo niya, sabi niya, nagkwento siya ng kaunti tungkol sa kanyang asawa na yumao na, at nagkwento siya sa kaunting lakarin niya sa buhay. At pag-recite niya ng Psalm 23, naku po, tahimik ang buong lugar at unti-unting nag-iiyakan ng bawat isa. So parang habang nag-iiyakan, bigla akong tumayo itong batang na to, sabi niya, I know Psalm 23. Pero siya, he knows the shepherd of Psalm 23. Kaya sobra siyang, namangha. And alam nyo, sa maraming pagkakataon, as we discuss about worship, marami sa atin, we know about God, but we don't know God. Magkaiba ho yun eh. Hindi lamang ho yung may alam ka tungkol sa Diyos, kundi nararanasan mo yung Diyos at alam mo, masasabi mo, the Lord is my shepherd. I shall not want. Napaka-personal. Kaya nga po sa pagsamba, marami ang hindi nakakaunawa na when we are to honor God, we are to honor Him for who He is. Kaya ho yung life of worship or loving God, maliban na ito po ay personal nating talagang nararanasan at nauunawaan siya yung ating Diyos, hindi tayo sasamba at hindi tayo susunod ng tama o ng mabuti. Kaya nga po, alam niyo po ba, ito pong pagkilala kay God ay napaka-importante sapagkat diyan nakaangkla ang ating buhay na walang hanggan. Now, pag pinag-uusapan natin ang buhay na walang hanggan, hindi natin pinag-uusapan ng mahabang panahon na walang katapusan. Hindi natin pinag-uusapan ng langit. Ang pinag-uusapan natin ay sinasabing, this is eternal life, that they may know you. Yung makilala kanila, O Diyos, aking Ama. Yung word na know dito ay intimate. Sobrang, ito po ginagamit para sa mag-asawa pag they are making love, no? Yung intimacy na gano'n, sobrang walang tago, walang sikreto. Parang, kaya nga sabi ni Lord, He reveals His secret to those who fear Him. Kaya walang sikreto, alam nila yung kagustuhan ng Diyos, alam nila yung, they enjoy so much, kaya sabi niya, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Kaya nga po, yung mga Christian, excited pumunta ng langit, hindi dahil hindi sila pupunta ng impyerno, kundi makakasama na nila si God forever. You know what makes our lives exciting kaya in the future or in eternity? Makakasama na natin si God na naglikha sa atin na sobrang mapagmahal na hindi mo pwedeng ihambing ang pag-ibig niya sa kanino mang tao. Now, imagine niyo yun. Kumbaga, kung kayo po ay may ka-chat at kayo po ay may boyfriend, yung distant relationship na nagchat-chat lang kayo, di ba? At magkikita na tayo eyeball to eyeball. Sabi natin, parang sobrang excited ka na kasi hindi mo alam kung yung litrato na nakikita mo doon sa Facebook ay siya ba talaga yan, di ba? Gusto ko nang makita siya ng personal. Nung nagkita kayo, hindi kayo nagkakilalanan. Di ba? Bakit?
Iba yung mga pictures. Di ba? Pero yung excitement mo na makikita mo na yung talagang, wow, magkikita na kami. Parang iba, parang ito na, excited ka na. And itong kabaligtaran. Tayo naman, because of our imperfection, pag nakita na natin, ay, yan lang yun. Ang lungkot, no? Pero kay God, imagine, perfect. Kaya nga ito ang relasyon. Ito, lagi kong ibabalik ko lang sa inyo, para itong yung buhay mag-asawa, yung panagliligawan pa lang, hindi nyo napansin yung nagliligaw, yung mag-boyfriend, parang ayaw maghiwalay. Parang kulang ang oras. Kasi parang gusto nila lagi sila magkasama. Di ba, susunduin na yan. Dadalhin sa bahay. Pagdating ng mga, alas 12, papaalam may lalaki. Yung babae, aga pa eh. Ganyan. Aga-aga pa niyan, alas 12 na. Di ba? Tapos, mag-i-stay pa rin yan. Pagdating ng alas 2, uwi na ako kasi talagang late na eh. Sige, ingat ka. Tawagan mo ako ha, pagdating mo. Napaka-hipokrita. Pauwi mo na alas 2, ingat. No, hindi, lang yun, expression lang yan, para lang maintindihan natin ang kalokohan natin sa buhay. Tapos pagdating sa bahay, tatawag yan, wala na naman tigil na usapan yan. Di ba? Talagang umuusok na yung telepono. Di ba? Tapos pinabukasan, magkikita na naman, magsusunduan na naman, magkikita. Parang ayaw na maghiwalay. Bakit? Parang gusto nilang magsama dahil kulang ang oras. It requires eternity to enjoy such closeness. Okay ba yan? Eh, ang problema, nung kinasal na, ayun, nakita na, ay, bad bet ka rin pala. Ang sama ng hininga mo pag-gising. Di ba? Yung mata mo pala, peke pala yung kilay na yan. Ang akala ko itim-itim, yung pala wala, sunog. Di ba? Parang, doon mo lang maintindihan, ay, grabe ka palang magsalita, ang talas. Di ba? Lalo na yung mga lalaki, tontuwa, dahil ang tahimik ng babae, nung napangasawa na, hindi tumitigil magsalita. O, biglang, ito ba talaga napasok ko? Ayan. Kasi nga, hindi tayo perfect eh. Pero imagine yung perfect God. And tayo perfected by God. Magsasama, kulang ang eternity. Kaya sobrang saya yan. Kaya hindi yan para. Kaya yun ang sinasabi dito. We want to know God. Pero dito pa lang, pwede na tayo magkaroon ng foretaste noon. Kaya nga ang ganda ng definition ng worship, our proper response to who God is. Yung bang, kung sino si God, period. Yan na yung worship. Yung tama. Kaya lang, kaya minsan yung worship natin, medyo hilaw, kasi hindi natin kilala si God eh. Kaya importanteng i-meditate natin anong ginawa niya, ma-meditate natin anong patuloy niyang ginagawa, at makita natin ano yung mga plano niyang gawin in the future. Kaya when we read the scripture, don't just read it para ma-inform tayo, dumami ating kaalaman. Hindi, basahin natin to na makilala natin siya at talagang ma-enjoy natin at totoo talaga salita ng Panginoon. Gisinunod ko to totoo to, nangyari to sa amin. Kunyari, may mga babae nag-asawa. Sabi ko sa kanila noon, nag-Bible study ganyan, sabi ko, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Hoy, hindi totoo yan, mali yan, ganun kaagad. Sabi niya, sundin mo, subukan mo lang. Pag hindi nakita mo yung katibayan ng Diyos, at sabi ng Panginoon Diyos, totoo nga, sinunod. Sabi niya, grabe, ang sarap pala ng buhay mag-asawa. O, tingnan mo na, na-enjoy mo na lang kasi sumunod ka na. Nung hindi ka sumusunod, yan. Kaya yung iba, tuwang-tuwang may divorce bill. Kalukot. Sa atin tayo mga Christians may divorce bill o wala, kalimutan nyo yan. Dahil yan ay batas ng talunan. Dahil hindi nila naiintindihan ang tamang pagsunod sa Diyos, kaya sumusuko sila. Totoo naman na maraming inaapi, totoo naman na na maraming malapastangan na mga lalaki at babae, kaya nasisira ang kalaugnayan. Kung nanood lang sana sila ng Queen of Tears. Kasi yun din ang kalang isip, divorce and divorce. Pwede namang hindi eh. Sundin lang nila yung paraan ng Diyos. Yung iwan nyo yung pamilya nyo, you leave your family, then cleave as one. Kung sinunod mo lang yun, mai-enjoy nyo yung buhay mag-asawa. Kung yan, sinunod nyo lang yun, na bago kayo pagpakasal, inisip nyo ng mabuti, teka muna, kasama dapat natin si God dito sa ating relationship. Naintindihan po? And alam nyo,
nakita ko na rin yan dahil may asawa ko eh. Naalala ko, tinanong ako ng asawa ko eh, paano kung wala si Kristo sa atin? Narinig nyo na to, kikwento ko na lang ulit. Paano kung wala si Kristo sa atin? Sabi ko, palagay ko, nakakulong na ako. Bakit naman? Napatay kita. Di ba? Pero dahil may Diyos, ay nako, di naayos yung relationship, nagkaroon ng mas tamang pagtinginan sa isa't isa, so nag-e-enjoy kayo. Biruin nyo, 34 years na pala kami, hindi ko man lang namalayan. Hindi ngayon ha, pero hindi ko namalayan na, ang tatanda pala natin na ngayon. Diba? Pero, hindi mo mamamalayan, parang kahapon lang kami kinasal. O, di ba? Sosyal. Diba? Kaya, ganun din sa bagay ng Panginoon Diyos. You enjoy God, you follow God, and you will see na yung sinabi ng Diyos, totoo yan. Kasi pag sinunod mo na, doon mo lang malalaman, oo nga, no? Totoo nga to. Kaya nga, no, naalala ko, sabi ng anak ko, Papa, paano kung sa pagpapasukan ko eskwelahan, makumbinsi ako walang Diyos? Huli na ang lahat. Sabi ko, bakit? Nakita mo how the Lord took care of us and how the Lord provided for us sa pag-aaral mo. Sino naglagay sa iyo dyan? How the Lord gave us wisdom, how the Lord changed our lives. Huli na sila because we saw the truth and the reality of the Word of God in our own lives. Kasi sabi niya, oo nga, ano? Kasi sabi ko, doon pa lang, may sasabi mo na, Lord, truly, I worship you with all of my heart. Yun din ang dahilan kung bakit walang bagyong pipigil sa iyo para sumamba sa Diyos. Kaya kahit na nag-pandemic, pansinin niyo, kahit online, hahanapin mo pa rin sumamba sa Panginoon. Kaya bakit? Kasi nga, alam mo, totoo ang Diyos. Alam mo na experience mo si God. Kaya maraming nagsasabing hindi totoo ang Diyos kasi hindi nyo naman siya na-experience. You have no personal encounter with God. Katuloy, lahat ng isip natin, puro katang isip lamang. So let's go back to the reality na eto yung sinabi ng Panginoon. Kaya sa ating pagpapatuloy sa iniwan ni Paul noong nakaraang linggo, sa bahagi ng Malakay at sa Malakias, ito importante na sana madiscover natin to as we cultivate na magkaroon tayo ng higher view of God para lumawak ang ating pag-unawa, naway makita natin that our God is just, our God is immutable, God owns everything, God is the rewarder. Ngayon sa ating pagbabasa, huwag nyo lang sabihin, oh, just si God. So what? Dapat tatanungin nyo, so what? Diba? God is immutable. So what? O God owns everything. So what? O God is the rewarder. So what? So para alam mo, nga no, hindi sapat na kilala ko siyang just siya. Pag-aari niya lahat ng bagay. Anong ibig sabihin nito sa buhay ko ngayon? Diba? Iba naman, pagbabasa, just siya. Well, makikipagtalo pa. Ang Diyos ay just. Hindi ka magbabasa ng Bible para makipagtalo. Magbabasa ka ng Bible para sa isuko mong sarili mo sa Diyos at makita mo na itong pagiging just ng Diyos, ay nako, lalong umaayos at tumatapang ang ating pagtingin sa buhay. Okay ba yan? Parang malungkot na kayo Hindi, sa totoo lang. Kaya maapektuhan yung ating responses sa sitwasyon, maapektuhan yung ating pagtingin sa bagay-bagay, maapektuhan lahat. Kaya huwag kayong pumayag na alam nyo lang isang bagay. Kailangan natin itong maranasan. Okay po? Kasi buhay ang salita ng Diyos at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kailangan natin itong maranasan. Kapag sabi sa tabi mo, nararanasan mo ba talaga ang Diyos? Diba? Huwag tayo magpaka-relyoso. Ang mga relyoso, gagawin lang nila mga bagay-bagay, hoping that people will think that they're okay, and hoping that their God will accept them. Hindi. God accepted you because of Jesus. Ang tanong na lang, paano to magiging buhay sa aking lakarin sa pang-araw-araw? So tingnan natin. For example, God is just. Ano bang ibig sabihin ng word na just? Alam niyo, ang salitang just at pagiging righteous ay lagi pong magkadikit yan sa Bible. Okay? Pag sinabi mong righteous, ibig sabihin, hindi nagdidesisyon ang Diyos o nagpapahintulot ng anumang bagay na mangyayari sa buhay natin na hindi tama sa Diyos. At ang batayan ng tama, hindi yung tama sa tao, kundi yung tama ayon sa standard ng Diyos. Are you following? Bakit ko kailangan diin yan? Parang ganito yan.
na si Wayne Grudem, isang scholar, ang ganda ng kanyang definition na ayon sa kanyang aklat na systematic theology. God's righteousness means that God always acts in accordance with what is right. Lahat ng gagawin ng Diyos, lahat ng ipapahintulot ng Diyos, lagi ang tama. Hindi yan mali. At, sabi niya ganon, and is Himself the final standard of what is right. Minsan, masasaktan tayo, bakit nangyayari to? Bakit nangyayari to? Mangyayari to. Relax ka lang. Kung inalaw man yan ng Diyos, hindi pa tapos ang kwento. Okay ba yan? Huwag mo agad sasabihin, naglagay ka na agad ng period. Hindi. Kung yan ay kama, huwag ka agad magbigay ng period. Kailangan hintayin mo kasi hindi pa tapos ang kwento. Remember, I am the beginning and the end, sabi ng Diyos. So, siya ang nakakaalam ng kwento. Minsan, akala mo, talong-talo ka na eh. Pero hindi pa tapos ang kwento eh. Kaya, relax ka lang. Na parang sa buhay, lagi mo iisipin, di bale hawak ng Diyos ang huling kartada. Nabibigyan kayo sample. Nung accountant pa po ako, may kliyente po ako sa isang probinsya. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung saan. Para hindi naman malagay sa alanganin yung mga involved na tao doon. Di yung kliyente ko po, inayos ko po yung kanyang mga records para matiyak ako na yung kanyang babayarang buwis ay tama at wala na siyang kailangang katakutan para hindi siya maitulak mandaya o kaya maglagay. Deto na. Naayos ko na lahat. Hindi ko sinasabing sobrang galing kong accountant, nagkataon lang marunong ako. Okay? So sabi nung kliyente, ito na po, sabi sa kliyente, ito na po ha, wala ho kayong babayaran, wag na ho kayong mag-alala, okay na po yan. Dinala niya na ngayon sa maniningil ng buwis. Okay, pagdala, ang husay naman ng accountant mo. Talagang ang linis ng kanyang presentation. Sabi niya, may pera ka ba dyan? Sabi niya, meron po, 10,000. Akin na, alam mo naman dito, kahit tama ka, hindi ka pa rin papayagang hindi magbibigay. Ibang klase, no? Hindi ko nilalahat ng maniningil ng buwis, ganyan, ha? Marami lang. Marami na tayo nakita, pero hindi ko pa, hindi naman lahat. Okay? So, sabi niya ganun, sige. Di, tawag ulit yung Ali, byuda na eh. Tawag siya ulit, kinuha ko yung pera ko. Kinuha ko. Sabi niya, di kawa, naakawang-awa ako. Sabi ko, naku, di bali nanay, wag na ho kayong mag-alala. Ipasa Diyos na lang po natin yung mamang yan. Total pera lang ho yan. Ang Diyos magpapalit ng pera, pero yung mamang yan, pagsisisihan niya yung ginawa niya. Ganun lang po. Sabay na nalangin ako sa Panginoon Diyos kasi Christian na ako eh. Sabi ko, Lord, huwag niyong kakalimutan ng iyak ng balong ito. At dalangin ko, Panginoon, yung mamang yun, pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Paglipas ng 1 linggo, patay yung mama. Hindi ko sinabing, Lord, patayin niyo ha? Sabi ko lang, Lord, pagsisihan niya lang. Bakit ko nasabi ito sa inyo? Because God is just. Hindi siya natutulog. Ay, hindi ko tinutukoy ko. Si God. Sorry. Parang nagulat siya eh. Sorry. Si God, hindi natutulog. Maaring hindi mo agad makikita yung gagawin ng Diyos, pero relax ka lang. Kasi ganyan ang nangyayari. Alam nyo, pag question natin ng Diyos, yun ang hindi natin naintindihan, na-apektuhan tayo. Kaya sabi ng Lord, righteous and justice are the foundation of your throne. Loving kindness and truth go before you. Nandito yung pagmamahal ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, at yung kanyang katwiran, at ang yung kanyang katarungan, magkakasama yan. Hindi mo pwedeng pag-iwahiwalayin yan. Maaring parang kang api ngayon, parang ang labo naman. Kung sino may mga sip-sip sa opisina, sila pa'y napopromote. Ako pa napapagalitan, ako pa natanggal. Nakakainis naman. Yung asawa ko na nga yun ang dadaya. Siya na nga yun ang may kabit. Tapos makikita ko sa Facebook kung saan siya pumupunta. Samantalang ako dito, naghihirap ako. Wala akong may pakain sa aking anak. Relax ka lang, magkaka-AIDS din yan. Hindi ko alam kung paano. Pero ang Diyos buhay.
Minsan nasasaktan ka, ba't ganun, Lord? Paano yun? Nakita ko na nga, ako pa yung nagka-cancer. Iniwan na nga ako ng asawa ko. Relax ka lang. At least ikaw may langit kang aabangan. Siya, meron ba? Yan ang nakakatakot. Hindi pa naman tapos ang Diyos eh. Minsan sasabihin natin, ang labo naman. Itong mga nasa pamahalaan, sila na nga dapat tutulong sa amin. Sila pa yung talaga nanggigipit sa amin. Ulitin ko, hindi ko nilalahat ha. Pero ganun pa rin. Relax ka lang. Hindi pa tapos ang kwento. Kasi ganyan-ganyan na nangyari sa sa problema. Kaya sabi ni Oswald Chamber, ang ganda-ganda, the root of all sin is the suspicion that God is not good. Kasi sabi mo, labo naman ito. Wag. Alam niyo bakit? Ganyan-ganyan ginawa ni Satan kay Eve. Sabi ni Eve, totoo ba na bawal kang kumain ito? Bawal ito? Hindi. Sabi niya, hindi naman sa lahat. Yun lang. Kasi pinagbibigyan niya ng duda na ang Diyos hindi mabait. Pinipigilan niya lahat na huwag mo itong gawin, huwag mo itong gawin, huwag mo itong gawin. Kaya tinatanggalan ako ng saya ng Diyos. Hindi. Pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Kaya never doubt His goodness. Never doubt His being just. Kasi ganun na nangyari sa Malakay. Sabi niya, you have wearied the Lord with your words. Kasi lagi silang reklamo na reklamo. Yet you say, how have we wearied Him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and He delights in them. Or where is the God of justice? Sakit na sakit yung loob nila. Bakit? Ang tagal na namin na-exile. Ngayon pinabalik na kami sa lupain namin, nasa ilalim pa kami ng Medo-Persian Empire. Hindi pa rin makatarungan ng mga pinagdadaanan namin. Sila na nga yung mga masasama, sila pa rin yung lalong yumayaman. Tapos kami, hirap na hirap kami. Si Lord kinakampihan pa rin yung masasama. Ba't ganun? Sabi, nakakasakit talaga ng loob, di ba? Pero hindi pa naman tapos ang kwento eh. Kaya nga sabi ng Lord sa kanila, alam mo na, sasaktan ako sa mga sinasabi ninyo, pero hindi pa tapos ang kwento. Paano naman tayo nakakatiyak? Kasi sabi ng Lord, tingnan ninyo, papadala ko sa iyo ang aking mensahero. At ihahanda niya yung daan. Sabi niya, and the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple. And the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming, says the Lord of hosts. Relax ka lang, darating ako dyan. Pag dumating ako dyan, hindi nila kakayahanin ng aking presensya. Paano ko nakakatiyak? Dahil ito sabi niya, but who can endure the day of His coming? Hindi pa ngayon, hindi mo pa makikita yung gagawin ko. But the moment I come, I'm telling you, they can never stand my appearance. And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire, like a fuller's soap. Naku, para siyang apoy na bigla kang lilinisin. Nasusundan po? Sabi niya, huwag kang magmadali. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, darating ako. Hindi man ako dumating agad dahil mahabagin pa rin ng Diyos. He's giving everybody a chance to repent. But, huwag ka ring masyadong akala natin, magpaka-relax na lang tayo. Hindi, dahil darating si Lord. Babalik at babalik siya at titiyakin niyang mailalagay niya lahat sa ayos. Kaya naman, kahit ano pang nararanasan natin, huwag tayong susuko. Naalala ko nga alam po sa kwento po ni Philip Yancey, sa kanyang aklat. Meron pong si Douglas, talagang, sa kanyang aklat kasi yung disappointment with God, sobrang disappointed siya. Bakit? Si Douglas was a sincere, devout Christian na meron siyang asawa na mayroong cancer sa breast. So tinanggal na yung cancer sa breast. Nung matanggal na, na-discover naman yung cancer nasa lungs na. Ngayon, sa kanyang agony, sa mga chemotherapy, isang araw, yung kanyang asawa at yung kanyang 12 taong gulang na anak, nagbabiyahe sila, nabangga pa. Tapos yung anak na babae, talagang head-on sa pulo yung ulo, talagang nagkaroon ng injury. Si Douglas naman, tinamaan din. Nagkaroon din ng injury sa ulo. Biruin mo, pareho silang may sakit. Tapos, yung babae na may cancer, siya lang ang hindi nasaktan. Pero may cancer pa rin siya. So, tinanong na siya ngayon. Kasi medyo naduduling na si Douglas eh. Sabi ni Yancey, hindi ka ba nadi-disappoint sa Diyos? And alam nyo, ang ganda ho ng sagot niya. Sayang at hindi ko na ilagay sa slide. Sabi niya rito, to tell you the truth, Philip, I did not feel any disappointment with God.
wala akong nararamdamang disappointment sa Diyos. We tend to think, sabi niya, life should be fair because God is fair. And if I confuse God with the physical reality of life, kung malilito ako na ito si God in relation to my realities, sabi niya ganon, by expecting constant good health, well, for example, then I set myself for a crushing disappointment. Kapag iniisip ko dahil ganito si God, dapat lahat banayad, then mali ka na. Sigurado ako, malulungkot ka at lagi ka madi-disappoint. Kasi we are still in this imperfect world. We are still in a broken world. At itong broken world na to full of broken people. At yung mga broken people, nakakasakit yun. And we too are broken. And sometimes God uses the brokenness externally, external brokenness, to fix our internal brokenness. Nagkakaintindihan yan. Yung mga kasiraan sa labas, gagamitin niya ng Diyos para ayusin ang ating mga kasiraan sa loob. Kaya ang nais ng Diyos, tandaan nyo, I am a refining fire. Ano ibig sabihin nun? Nililinis ng Diyos yung bagay na marumiho sa atin. Okay ba yan? Di ba? Pagka yung pong mga ginto, para kuminang lalo, tinatanggal yung mga impurities, dadaan yan sa apoy. Kaya ang tawag niya, refining fire, hindi niya sinabing para sunugin at ubusin ko kayo lahat. Hindi ganun si God. Ang gusto niya, linisin niya lang tayo. Kasi ang Diyos ay napakabuting Diyos. Sabi nga, naalala niyo po yung kanta pa natin noon. Sabi niya, for I proclaim the name of the Lord. Naalala niyo yung kanta to? Ascribe greatness to our God, the rock. His work is perfect, for all His ways are just. Naalala niyo pa? Hindi niyo pa narinig kanta? Hindi pa? Kakakanta ko lang hindi. Sabi niya, a God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is He. Di ba, sir? Kaya every time you're down, hindi, tapat ang Diyos. Hindi, makatarungan ng Diyos, makatwiran ng Diyos. He is worthy of all praise. Kaya naman, tingnan naman po ninyo, sabi ni Lord, dahil siya po ay tapat, sabi niya, huwag ka mag-alala, He will judge the world in righteousness. Maaring hindi mo makita yung balanse ngayon. He will judge though a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Because God is alive and He will come back to bring judgment to everybody. At sabi niya po, He will sit, going back to Malachi, as a smelter and purifier of silver. He will purify the sons of Levi, refine them like gold and silver, so that they may present to the Lord offerings in righteousness. Pansinin po ninyo, kahit tayo, hindi pa minsan buo yung ating mga pagsamba sa Diyos. Napansin niyo ba pag umaawit tayo? Na, I surrender all. Yung iba talaga, I surrender. Diba? Kaya yung iba naman, I surrender all. Sa ngayon, maaring wala pa, pero ipopurify din ng Diyos yan. Isang araw, pagkasadsad na sadsad ka na, at hindi mo na alam ang gagawin mo, biglang, I surrender all. Di mo na ka makante. I surrender all, Lord. Wala na, di ko na po talaga kaya. Minsan sasadsad at sasadsad tayo Hindi ba natin tanggapin ang katotohanan, mangyayari yon? Nangyari sa akin Gusto ko nang tumalon Talagang gusto ko na, sadsad na ako Buti na lang ang Diyos mabuti. Dahil bakit? Kasi sinalo niya ako, sabi niya, kung mag-give up ka ngayon, wala ka ng karapatang magturo para sa akin. Sabi niya, oo nga Lord, salamat sa kahungkagang kong ito, pinili niyo pa rin po akong gamitin. Di ba? Sa totoo lang, pwede naman na tayong patayin ng Diyos lahat Mapakita niyo ba sa Bible, pag nagsinungaling, patay? Tayo, ang kapal ng mukha natin. Sinungaling tayong sinungaling. Naghihintay lang ang Diyos, hindi pa kita mapapatay ngayon. Mamaya. Ganun sa totoo lang,
buti na lang talaga sobrang mapagtimpi ang Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, then the offering of Judah, one day, you will also be pleasing to the Lord as in the days of old, as in the former years. Minsan nag-give up ka na, Lord, parang di na ata ako magbabago. Parang, Lord, wala na akong pag-asa. Di, relax ka lang. Basta ang pangako ng Diyos, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away. Behold, the new has come. Lord, ito, naalala ko yun, Marikenyo ako. Ang lakas ko magmura. Grabe. Bawat statement ko may mura. Lagi sasampalin ko, Lord, magbabago na ako. Ayoko na magmura. Ay, na naman. Palo ng palo. Kaya ang laki ng nguso ko hanggang ngayon. Diba? Pero isang araw, sabi ko, Lord, basta, salamat na lang po. Alam ko, bago na ako nilalang, mawawala itong pagmumura ko. Salamat po, O Diyos. Isang araw, hinamon ako ng suntukan. Naku, yan ang pagkakataon ng murahan. Bigla ang sagot ko, ang paghihiganti hindi sa akin. Ito'y sa Diyos. Sabi nung naghamon sa, Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Diba, nagulat siya eh. Bakit? Kasi unti-unti pinupuno ng Diyos yung puso ko ng kanyang salita kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nagulat ako, wala nang pagmumura. Purihin ng Diyos. Sigarilyo, ganun din. Lord, kailan ba ako titigil? Kailan ba ako titigil sa paninigarilyo? Pero salamat, Panginoon, alam ko, bago na ako nilalang, titigil ito. Mami ako, Mami, ay patay, ayoko mamatay sa cancer. Ayoko na. Pero sa totoo lang, sa akin naman karanasan, walang ganon. Bigla na lang nawalan ako ng gana sa sigarilyo. Ay ko, di ko na kailangan ito. Wala na yung, tatapon ko na talaga ito lahat sa dagat. At umalon, pumalik. Ay, will ni Lord. Diba? Wala nang ganun. Basta ibigay mo na sa God. Minsan namamadali ka, relax ka lang, Lord. Basta pangako mo sa akin, bago na ako nilalang. Matitigil yan. Magpasalamat ka na sa Diyos na matitigil yan. Diba? Ganun din sa pag-inom. Matitigil yan. Noon, umiinom pa ako ng wine kasi nga, pangkain yun kasama sa pagkain. Hindi naman talaga masama. Kaya lang, napansin ko, yung anak ko, gumagaya sa akin, mas marami pa iniinom niya. Sabi ko, hindi, alang-alang sa anak ko, dahil pagmamahal ko sa anak ko, hindi na ako iinom. Kaya hindi na ako minom. Tinigil ko pati wine. Di ba? Tulong ng Diyos yun. Nakuha ninyo? Kinikwento ko kayo para alam nyo kung anong nangyari sa akin. Noon, 5 years old pa lang ako, nagme-meditate na ako everyday ng pornographic magazines. Kasi nagdyaryo bote ako, nakakuha ako ng magazine Naku, lagi kong minemeditate, maniwala kayo. Lumaki na ako, naging tricycle driver na ako, lahat ng makita kong babae, nire-rape ko sa isip. Nakakadiri, di ba? Sabi ko, Lord, nasa inyo na ako. Hirap na hirap po ako, kaya, hindi ko na to kaya. Sabi niya, sa una, titingin ka lang sa noo. Huwag kang titingin sa mata. Di sa noo lang ako nakipag-usap sa babae, noo lang. Sabi nga nung isang kasama ko, huy, pagkausap mo ako, tingnan mo ako sa mata. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Tapos lumipas ang ilang taon, kaya ko na makipag-usap na hindi na ako nag-iisip ng masama. Ay, salamat sa Diyos, nakawala rin ako. Kaya pag nanonood ako ng sine o TV, pino-forward ko, pag may maghahalikan pa lang, forward. Kasi bakit? Ayoko nang bigyan pa ulit ng pagkakataon ang sarili kong mahulog na naman doon sa trap na yun. Pero bakit? Tinulungan ka ng Diyos. Because you are already a new person in Christ. Mag-i-struggle ka ngayon, hirap na hirap ka, huwag ka mag-alala. Hanggang ngayon may mga struggles pa rin akong pinagdadaanan. And by the grace of God, He is true to His words. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos, He will refine us. He will make us clean. Yun ang pangako ng Diyos. At minsan dadaan tayo sa disiplina. For they discipline us for a short time as seems best to them. For He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Of course, all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields, look at the words, peaceful fruit of righteousness. Minsan dadaan tayo sa mga disiplina ng Diyos. Praise God. May mga pagkakataon na, sabi nga ng asawa ko, minsan nagtatalo kami. Sabi niya, ang yabang mo ha, siguro kasi may pera ka. Lord, wag mo siyang bigyan ng pera. Sabi ba naman ganun? Pag hindi ako niya binigyan ng pera, damay siya. Di ba? Kang problema, hindi ka ako talaga binigyan ng pera.
Sabi ko, Lord, sorry na po talaga. Hindi na po ako magsusungit sa asawa ko kasi alam ko naman, kayo lang ang inaasahan ko eh. Tapos nung naghingi na ako ng sorry, yun, nagpadala ng Diyos ng pera. Nililinis tayo ng Diyos. Okay ba yan? Kaya minsan, pag napagalitan, maraming mga karanasan na dinadala tayo ng Diyos sa punto na mag-iisip tayo, mali talaga ako. Okay? Pero ulitin ko ha, hindi ako perfect ha. Naiinis pa rin ako sa natutulog minsan ha. Minsan lang. Minsan, hindi naman ngayon eh. Tulog ka lang, malamig eh. Okay lang yan. Nagpe-pray naman ako sa bahay sa Lord, yung mga natutulog. Hindi ko alam kung ano nararamdaman nila, baka may sakit sila. Di ba? Tinuturuan naman ako ng Lord. Okay? So, tulog ka na ulit. So God is just. Daw hindi lang yon. God is immutable. Praise God. Kasi inisip natin, paano na yung mga walang niya? Hindi nagbabago ang Diyos. Tingnan nyo. Then I will draw near to you for judgment. Kaya, yung mga loko na yan, huwag ka mag-relax ka na. Sabi niya, I will be swift witness against the sorcerers. Lahat ng mga mangkukulam na yan. Lahat ng mga ngalunya na yan. Lahat ng mga sumusumpa ng kasinungalingan. Yung mga nangangako, hindi naman gagawin. Diba? Sabi niya, and lahat ng mga nang-aapi, ng mga hindi nagbabayad ng tamang sweldo. Sabi niya, mga balo, mga orphans, and those who turn aside the alien and do not fear me. Mga inapi yung mga orphans, inapi yung mga balo, sabi niya, at yung mga dayuhan. Hindi sila natakot sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang testigo laban sa kanila. Yun ang sabi ni God. And sabi ganoon, tingnan niyo ha, at ako ang Diyos na hindi nagbabago. Ako pa rin na nag-judge sa Sodom and Gomorrah. Naalala ninyo? Ako pa rin nag-judge sa Ehipto. Naalala ninyo? Ako nag-judge sa kanilang lahat. Sa Babylonia, ako nag-judge sa kanila. Naalala ninyo? Hindi sila lahat nakalusot sa akin. At hindi ako nagbabago. At tingnan naman ninyo, sabi niya, kayong mga anak ni Jacob, I have all the reason to consume you, but because I love you, you are not consumed. Dahil hindi ako nagbabago sa pangako ko sa inyong mga amain na kayo ay aking mga tao. So when God promised that you, those who believe in Jesus, accepted Him as His Lord and Savior, sabi ng Lord, hindi nagbabago ang pangako ko na kayo ay aking mga anak. Hindi ko kayo isusuko. Are you following? Yung pangako kay Jacob, bakit si Jacob, mabuti bang tao yan? Hindi man luluko yan. Napakasama ugali niyan. Kaya natin yan. Kapareho natin. Minsan isip natin, Lord, baka suko ka na sa akin. Naalala mo na ba yung sinabi ko sa iyo? Naniniwala ka bang mahal kita? Minsan. Pag okay ako, maganda yung ginawa ko, naniniwala ko, mahal mo ko. Pero paano pag mali ako? Bakit? Nagbago ba yung pagmamahal ko sa iyo pag nagkamali ka? Paano ko nakakatiyak? Sino sa inyo ang pinatawad ng Diyos nung namatay siya sa krus? Yung kasalanan natin na nakaraan. Nung namatay si Lord. Ha? Pansin nyo, hindi pa tayo napanganak. Lahat ng kasalanan natin, future pa lang. Tama ba? Eh, namatay na siya para sa atin. At sinabi niyang, ililigtas kita. At nung sinabi kong, pag tinanggap mo ako, ligtas ka, aking ka. Kaya, nung nadapa ka, hindi nagbago ang pagtingin ko sa iyo. Are you following? Pakisabi sa katabi mo, hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Kaya, wala kang dahilan wala tayong dahilan na sumuko. Kaya sabi niya, I am not a consuming fire, but I am a consuming fire for those who will reject me. Because I'm still just God. I do not change. Kaya sabi sa Hebrews, listen to this, ingat kayo. For if we go on sinning, nagpatuloy tayo sa kasalanan natin, willfully, talagang tinanggihan natin yung offer ng Diyos ng kapatawaran. Tinanggihan natin yung offer ng Diyos ng bagong buhay. Ayoko, magpapatuloy ako sa kalokohan ko. And ayoko si Jesus. After receiving the knowledge of the truth, alam mo na si Jesus ang tanging pag-asa. There no longer remain a sacrifice for sins. Wala na ibang na sacrifice ng sin. Si Jesus lang. So if you reject Jesus, wala nang ibang paraan. But a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Tuturing mong kalaban si God. Yun ang pinakamahirap gawin. Nakuha nyo? You reject Jesus, wala nang ibang sacrifice. And you are considered enemy of God. Ano sabi ng Lord?
then I will no longer be a refining fire to you. I will be a consuming fire to you because you are my enemies. Alam niyo, pag sinabi natin tinanggap natin si Jesus as the kabayaran, ito sinasabi natin, Lord, tinatanggap ko kung sino ka. You are Lord. Sa makatwid, ikaw na ang CEO ng buhay ko. Hindi na ako dapat ang nasusunod kundi kayo. Siyempre, nagkakamali ka. Minsan nasanay ka maging CEO. Minsan nagdidesisyon ka nang wala si God. Pero, alam mo, hindi na. Talagang kayo na po. Pag nagkamali, balik na sa Diyos. Ay, nasusundan ninyo. Pero kung tahasan natin sabi, wala kayong pakialam sa buhay ko, magpapatuloy ako sa gusto ko, relax ka lang. Ito lang simpleng salita, may araw ka din. Nagkakaintindihan. Bakit? Dahil sabi ni Lord, anyone who has set aside the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled under the foot the Son of God? Parang niyurakan mo si Jesus and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and he has insulted the Spirit of grace. For we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge His people. Natutulog si God? Hindi. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos, naggalit sa kasalanan. Marami kasi ngayon naniniwala, hindi, I'm saved by the grace of God. Okay na ako magpatuloy sa kasalanan. Then you don't understand the grace of God. Kasi ang grace ng Diyos will give us the power to say no to ungodliness. Hello? Nagkakaintindihan? Kaya yung hirap na hirap ka na, kahit ako naman dumadaan din sa mga tukso, yung mga andyan yung tukso, naku, Panginoon Diyos, I need your grace. I need your grace. Tulungan niyo ako. Ang bait naman ng Diyos, nagliligtas talaga siya. Naalala ko nung girlfriend ko palang si Mrs. Grabe. Sabi ko naman sa inyo, galing ako sa pornographic magazine, di ba? Isang araw, nasa library ako, susunduin ko siya. Galing sa trabaho. Aba, nag-isip ako, dadaling ko siya sa biglang liko. Talaga napaisip ako. Yung katulad ng nakaraan. Naku, iyak ako. Sabi ko, Lord, ayoko po siyang halikan. Ayoko po siyang yakapin. Ayoko po siyang pagsamantalahan. Ang sabi niya ganun, anak, maging totoo ka. Gusto ko po siyang halikan. Gusto ko siyang yakapin. Pero alam ko masama dahil hindi pa kami kasal. Tulungan mo ako. Alam niyo, pagkasabi kong gano'n, nakaramdam ako ng isang mainit na pakiramdam. Tapos biglang malamig. Biglang nawala ho yung pagkananasa ko. Tapos pagsundo ko sa kanya, hinatid ko siya diretso sa bahay. Tapos, sumunod na mga tagpo, lahat ko nang niyayaya yung nanay niya sa mamas paglalabas kami. Kung nay, manonood kami sine, sama po kayo. Sabi niya, ay, okay kayo na lang kasi naniniwala naman ako sa iyo eh. Wala po akong tiwala sa sarili ko. So, sama na lang po kayo. Di sama naman si nanay. Alam mo, pag sumunod ka sa Diyos, may blessing. Libre sa sine, libre sa pagkain. Kasi kasama si nanay. Naku, kakahiya kay nanay. Pero, dahil ang Diyos natin nakakabuti, siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Kaya hindi totoo yun na kapag, praise God, hallelujah, hindi totoo na kapag na kay Kristo ka na, pwede mo nang gawin yung gusto mo. Kasi may narinig pa ako, nagtuturo, pastor, sabi niya, pwede maggumamit ng prostitute, sa Lord na siya, sinesharean nga niya yung mga prostitutes eh. Sabi ko, ano ba yun? Anong kalokohan na ito? Anong natutunan nito? Saan niya nakuha itong ganitong mga aralin? Dahil ang Diyos, yung galit na kasalanan noon, galit pa rin sa kasalanan ngayon. Kaya nga siya namatay sa krus para laban sa kasalanan na yan, upang makatakas sa tayo kasi hindi nakakabuti sa atin. Nagiging alipin tayo ng kasalanan na yon. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Ay, kaya praise the Lord. Alalahanin natin, yung katawan natin, lahat na meron tayo, pag-aari ni God. Okay? Pag-aari ni God. Now, tingnan nyo naman sabi ng Lord, lahat ng hayop sa kagubatan, akin. Lahat ng baka o lahat ng mga cattle, sabi niya, sa mga bulubundukin, sa akin. Sabi niya, bawat ibon sa kabundukan, lahat ng gumagalaw, pati sa mga sakan, akin. Kung magugutom ako, hindi ko sasabihin sa'yo, dahil ang buong mundo, alin ang kain kay Lord?
Buong mundo, akin. At ito, at lahat ng laman nito. Grabe, ang tibay nun. Sabi niya, Lord, thank you pag-aari mo lahat ng bagay. Kaya naman, sabi ng Lord, tinan nyo, from the days of your fathers, tinalikuran nyo ng aking mga kautusan. Hindi nyo sinunod. Kaya naman sinasabi ko na sa inyo, hindi ako nagbabago, mahal ko pa rin kayo. I'm still faithful to my covenant love to you. Kaya sabi niya, balik na kayo sa akin, and I will return to you. Sabi niya, says the Lord of hosts. Pero sabi niya, paano naman kami babalik sa'yo? Di ba? Nakuha niyo? Paano kami babalik sa'yo? Kunyari, tayo lahat. Gusto natin, sabi ng Lord, balik ka na. Lord, paano? Nag-pray na ako, bumalik. Pero balik ako ng balik sa dati. Paano ba talaga bumalik? Kailangan kilalanin mo, akin mo na lahat ng bagay. Tama? So, paano tayo magsisimula? Subukan kita. Sabi niya, will a man rob God? Sa palagay niyo, mananakawan niyo ba ang Diyos? Kunyari, pwede mo sabihin, yayayain kita, ng pangalan mo? Ha? Tom. Tama, si Tom. Maraming magnanakaw na Tom eh. Joke lang. Kasi, tumoma eh. Di ba, Tom? Hindi ikaw to. Sabi niya, Tom, nakawan natin yung police department. Nakawan natin ang krame. Pwede ba yun? Allah naman ang loob mo. Sigurado, huli ka doon. Tama? Talaga, nasa susunan, parang ganun sabi ng Diyos, will a man rob God? Nanakawan mo ba ang Diyos? Pwede ba yun? Tapos sabi niya, yet, you are robbing me. Minsan, hindi natin, kasi ignorance of the law does not excuse anybody, di ba? Ngayon, kaya sabi na, excuses no one. Ngayon ang tanong, minsan, hindi natin alam na nanakawan pala natin. Ngayon, para maintindihan yung pagkakaiba ng thief o yung stealing sa robbery, yung stealing, pasikretong nagnanakaw. Yung robbery, tahasang harap-harapang nagnanakaw. Nakuha niyo yan. Now, ito ngayon, sabi ng Lord, akala natin, hindi tayo nagnanakaw kasi tahas-tahasang kinukuha natin. Parang ganito, may babae, dilidalal niya yung mga grocery niya, may baril siya eh. Nakita niya doon sa kotse niya, sa kotse, andun may 4 na lalaki. Sabi niya, kinuha niya kagad yung baril niya. Umalis kayo sa sasakyan. Kung hindi, patay kayo. Nagtakbuhan yung mga lalaki. Kala nila, kaya nila ako, nilagay na yung grocery. Pagtingin niya, ay hindi niya pala kotse yun. Pag-aari lang iba. Minsan ganun tayo, hindi natin alam na hindi atin. Akala natin atin. Nakuha niyo, ang tapang-tapang pa naman natin. Di ba? Nangyari na rin niya sa airport eh. Kumakain, nakita niya yung chips. Kinakain siya. Mama, kinakain yung chips ko. Kinuha niya. Tapos sabi mama, kinuha rin mama. Kuha. Nung maubos sa sayo, grabe, parang sama ng itsura niya sa mama. Tinititigan ng gusto. Kinuha na yung chips. Di mama, okay. Biligay na lang. Walang reklamo. Pagpasok niya ng plano, pagbukas niya ng bag niya, doon pa rin chips niya. Chips pala na iba yun. Hindi niya alam na lapastangan siyang nagnanakaw. Maraming ganyan sa atin, hindi natin alam. Okay? Ngayon, gusto kong paalam sa inyo. Kasi sabi ng Lord, hindi, dinanakawan niyo ako. Ha? Lapastangan nga ang pagnanakaw ninyo eh. Paano, Lord? Sa kanila, alam nila. Kasi tinuro sa kanila ng Diyos yun. Noon pa man. Tayo, hindi pa. Okay tayo? Sabi niya, in tithes and offerings. Ano ibig sabihin ng tithes? Yung tithes, 10% of whatever income you have. 10%. Now, tingnan niya ha. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Buong bayan ng Israel. Kaya sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. Anong purpose? That there may be food in my house. Ibig sabihin, kasi sa house na yun, yung mga worker, at saka yung work, yung mga balo, yung mga they can also eat in that area. Ibig sabihin, yan ay provisions for the poor, for the workers, yung mga Levites, kasi wala silang mana, para may pagkain doon. And sabi ng Lord, test me on this now. Sabi niya, test me now on this. In this, sabi niya, the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, yung word na window, floodgate of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Now, magtatanong tayo, tingnan nyo ang labo, no? Balik na kayo sa akin. Bakit naman pera ang pinag-uusapan natin kagad? Bakit naman kailangan pagbalik, mag-tithes? Parang labo naman nun, Lord.
Ulitin ko para kausap muna niya, mga Israelites ha, huwag niyo muna isipin kayo to. Huwag niyo, hindi tayo to. Sila. Nakuha niyo. Tapos ito. Sabi nila, alam niyo bakit? Sabi ni Lord, ganito kasi yan. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or will he be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Yung idea ng wealth at pera, the reason why these people, kinikip nila yung pera na yan, kasi that is their security. Paano kung masakop na naman tayo? Paano kung tayo na naman ay magapi ng ibang bayan? Paano kung palayasin na naman tayo? Paano kinabukasan natin? Nako? Kaya anything na nagiging seguridad natin, other than God, Diyos-Diyosan yan. Kasi dapat ang security natin sa Diyos lang manggagaling, hindi kung sino-sino. Hindi asawa, hindi anak. Mga magulang, minsan anak ang security nila eh. Parang pinag-aral ko to, maasa ako, na siya na manghahango sa aming kahirapan. Tapos namatay, di galit sa Diyos. Kasi nga isip nila, yun ang kanilang hahango, yun ang kanilang nagiging Diyos. Huwag ganun. Ang sinasabi ng Diyos, dapat makita nyo, ako pa rin ang security ninyo. Ako pa rin ang Diyos na mangangalaga sa inyo. Nasusunod po natin. Kaya naman, tinan nyo, ang palatandaan na nagsisilbi tayo sa pera at hindi sa Diyos, isa sa mga palatandaan, for this reason, I say to you, do not worry, do be worried about your life as to what you will eat, what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Kaya huwag kayong mag-alala sa iyong kakainin. Kung lagi tayo nag-aalala, ano susuotin, ano kakainin, nagjo-Diyos-Diyosan ka. Sumusunod ka sa pera. Kasi hindi natin alalahanin yan. Sa atin, ang alalahanin natin, ano? Inulit naman, ang hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang paghahari at ang kanyang kalooban. At lahat ng ito, idaragdag niya sa iyo. Siya na bahala dyan. Yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, ang hinahanap nila lagi, anong kakainin, ay inumin, anong susutin. Yan ang lagi nilang concern. Andyan tayo? Tulad ng pagtatrabaho, kapag si God ang ating Diyos, we work because this is where we can be of service to others. Kaya marami nagiging abogado, hindi dahil gusto nila ang justice. Isip nila, dito ako kikita ng malaki. Hello? Yung iba naman magdodoktor, hindi dahil sa may silang masasakit sa mga may sakit, kundi dito ang kita. Pagiging doktor. Di pera yung Diyos, hindi si God. Katuloy sabi ng pasyente, sa sekretary ng doktor talaga bang kailangan ako operahan? Ay naku, si Doc lang makakasagot niyan. Siya lang nakakalam ng pangangailangan niya Di ba, dumarating na tayo sa ganun Ang lungkot, di ba? Parang dapat hindi ganun ang ating kaisipan. Ang isip natin, ano ba yung trabaho ko? Kunyari, isang accountant, anong trabaho ko? Then may malasakit akong tulungan, ang mga negosyante. Kunyari ko, ako naman ay nagtatrabaho sa pamahalaan, andito ko patulungan kung aking mga kababayan, maging maayos ang kanilang mga kalakarin sa buhay. Pero hindi na ganun Lahat mukha ng pera. Bakit? Kasi yung mga tao ng Diyos bilang ilaw at asin ng salibutan, mukha rin pera. Nakuha niyo po? Hindi kayo to yung mga Israelitang kausap ni Lord. Pero sa totoo lang, dyan na tayo nahuhulog. Now, para saan ba yung tithes? Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin kasi He owns everything. Pero bakit niya itinalaga yung tithes sa mga tao nila at that time, yung law? Bakit niya ipinag-utos? Una, sabi niya, ang tithe, sabi niya, of the seed of the land, of the fruit of this tree, lahat ng inyong ani is the Lord's. It is holy to the Lord. Sabi niya, lahat yan dapat set aside holy to the Lord. Para sa Lord yan. Kaya yung word na yon, hindi yan give, kundi bring your tithes. Hindi yung give your tithes, bring your tithes. Kasi kay Lord yan. Nakukuha niyo? Okay. Ngayon, para saan? Sabi niya, to honor the Lord. Honor the Lord from your wealth, from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Una, anong dahilan? Yung ikapu na yan, para i-honor mo si God. Para sinasabi mo, God, you own everything. You deserve this because you own everything. Okay ba yan? Halimbawa, meron kang 500 pesos na kinita. Kanino yung 500?
Kay Lord lahat. Ngayon, sabi lang ng Lord, o sige, gamitin mo yung 90%, ibalik mo sa akin yung 10%. Ganun lang. Again, para saan? Parang talagang kinikilala mo ako. Parang ganito. Naalala niyo si Adan at Eva? Bakit kasi may puno doon? Bakit kasi may puno doon na ng kaalaman ng mali at mabuti? Di ba? Tinatanong ng maraming tao yan eh. Bakit sige, ang ganda-ganda ng tapos lalagay ka ng puno doon, ikasasama ng tao. Parang ganito. Halimbawa, maninirahan ka sa bahay ko. Sabihin ko, o Renato, pwede ka magstay sa bahay namin. Gamitin mo lahat. Wag mo lang papakailaman ang aming refrigerator. Tama? Pwede ba yon? Of course. Kasi ako may-ari ng bahay. Eto Renato, pinakailaman. Nalaman ko kasi may CCTV kami na nagsasabing, may tao doon. Ganyan. Pinakailaman. So anong ibig sabihin yan? Parang inaangkin niya na siya rin ay may-ari ng bahay ko. Nilalapastangan niya ang aking pagiging may-ari. Same thing with God. Nilapastangan ng tao, para sabi niya, I just want to know, ito rule over the earth, but I am still the owner of the whole world. Don't touch this. Test lang yun. Hindi niya nakayanan, ginalaw. Kaya, yan ang kaparusahan. Ngayon naman, sabi ng Lord, eto naman, ngayon, lahat na meron ka ngayon, 10% lang, balik mo sa akin. Bilang pagkilala mo na ako pa rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Are you following? Yes. Andiyan pa kayo? Yes. Okay, good. Now, kaya sabi ng Lord, para matuto kayong matakot sa Diyos, palagi. Palagi. Kasi palatandaan yan na may takot tayo sa Diyos. Hindi lang yan. Sabi niya, sabi tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi the first of the produce of the ground, which you, O Lord, have given me, and you shall set it down before the Lord your God, and worship before the Lord your God. And you, the Levite, the alien who is among you, shall rejoice in all the good which the Lord your God has given you and your household. Kaya when you have finished paying all the tithes of your increase in the third year, the year of tithing, then you shall give it to the Levite, to the stranger, to the orphan, and to the widow, that they may eat in your towns and be satisfied. So it's a great celebration. Can you imagine? Bakit ka nagsiselebrate? Full of gratitude. Lord, thank you for blessing us. Kasi pag di ka nagbigay, parang di ka nagpapasalamat Kukunti na nga ang binigay mo. Ayan na nga. Yun na yan. Yung iba, ito lang, hihingi ka pa. Di ba? Parang hindi ka nagpapasalamat sa blessing ng Diyos sa'yo. Yun ang sinasabi niya. Kaya it's an expression of gratitude. At bukod dyan, it is an expression of trust. Kaya sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven. Nagtitiwala ka ba sa akin? Parang naalala niyo yung pump, uhaw na uhaw ka na, tapos disyerto, tapos may nakalagay yung pitchel doon. Ibuhos mo muna ito doon sa pump, pagkatapos saka mo i-pump, tapos magkakaroon ka ng tubig. Una ako, hindi na, unin ko na to. Wala na makakagamit, tama? But you have to trust God, na pag binuhos mo, the Lord will multiply it. And true enough, yun ang sabi ng Lord. Ngayon tanong, do you trust God? Yan. Ngayon, tanong, para sa atin ba yan sa New Testament? Sa palagay nyo? Di ba batas yan? Huwag kang magmamadali. Now, gusto ko lang linawin to Kung merong ibang pananaw ang ibang pastor sa bagay na ito, hayaan nyo na sila. Basta ito lang, bawat leader ng church, tulad sa amin, we are trying our best to study it well. Walang definite na sino talaga yung totoo, di ba? Dahil among us, lalo na sa mga non-essentials na ganito. Ganun pa man, we are trying our best to make sure that we will all walk according to the will of God. Now, tinanong ko rin niya kay God. Baka naman magulat kayo sa akin. Pray ako ng pray, sabi ko, God, sabi nila, wala na sa New Testament. Maliwanag naman sinabi nyo na you did not come here to abolish the law, but to fulfill the law. Pero ganun pa man, Lord, hindi pa rin na pinapansin yan Ano ba talaga? Di ba? Ito, nagulat ako sa sagot ng Diyos sa akin. Huwag kayong kukurap, dadaling ko kayo kung saan. Unang-una, ang tithes ay prinsipyo. To trust God, to fear God, to worship God, to express our gratitude to God. So nung si Abraham, wala pa yung law, nag-express siya ng kanyang gratitude. Kanino?
He blessed and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. He gave him a tenth of all. Sino yung binigyan niya? Tuloy tayo. This stone which I have set up as a pillar, sorry. Ayan. Ay, bakit ano to? Yan. Tapos sabi niya, ganun din si Jacob. Sabi ni Jacob, this stone which I've set up as a pillar will be God's house. Of all that you give me, I will surely give a tenth to you. Now, tingnan niyo mabuti ha. Kanino binigay ni Abraham? Doon sa saserdoting tinatawag niyang si Melchizedek. Si Melchizedek ay hindi sa lahi ng Levita o ni Aaron. Sa law, dapat ibibigay mo kay Aaron. Tama? Sa lahi ni Aaron. Pero ito kay Melchizedek. Tingnan naman ninyo sa Hebreo. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughters of the king of and blessed him, whom also Abraham apportioned a tenth part of all the spoils, was first of all, by the translation of his name, King of Righteousness, and then also King of Salem, which is the King of Peace. Nasusundan natin. Si Melchizedek. Without a father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like what? The Son of God. He remains a priest perpetually. Now observe how great this man was, to whom Abraham, the patriarchs, gave a tenth of all the choicest spoils. Are you following? It is evident that our Lord, referring to Jesus Christ, was descended from Judah, and a tribe with reference to which Moses spoke nothing concerning priests. And this is clearer still if another priest arises according to the likeness of Melchizedek. Ano sabi niya? Who has become such not on the basis of a law, a physical requirement, but according to the power of an indestructible life. For it is attested of him, you are the priest forever, according to the order of Melchizedek. Ano sinasabi ni God? Oo, wala sa law. Pero, si Jesus ay galing sa lahi ni Melchizedek. Kaya sa kanya mo ibibigay yung inyong tithes to honor God. Are you following? Huwag mong ibigay kanino. Ibigay mo kay Jesus. Okay ba tayo? Ngayon, asan yung temple? Remember, Jesus is the temple. Bakit? Destroy this temple. In 3 days, I will rebuild it. And kanino anong body ni Jesus? The church. Kasi ang prinsipyo is to give it to the work and workers of God. Nawala ba yan sa Bible, sa New Testament? Hindi. Tingnan nyo. Sample lang, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Babasahin nyo, 1 Timothy 5. Lahat yung sinasabi on how to support the work. Ganon din sinasabi ng Lord. Tulungan nyo yung mga mahirap. Then the Lord also instructed the churches to give every week. Each one of you is to put aside and save. To show us na ang ating pinagtitiwalaan si God. Ngayon, ang maganda doon, kasi to honor God, ibig sabihin, hindi tayo nagbibigay ng sapilitan. Ang sabi niya, kahit mahirap tayo, tulad ng Macedonia, they gave God, God loves a cheerful giver. Hindi yung parang bahala na. Kaya, napansin nyo, hindi tayo nagpapasa ng basket. Kasi hindi yan sapilitan. Hindi yan yung parang, uy, sisingilin kita, tanda mo, address mo, akin address mo. Pupuntahan kita doon dahil magbibigay ka ng ikapo. Walang ganun. Kayong dalawa ng Diyos nag-uusap kasi you give it to Jesus. Hindi yung pagkatapos na disappoint ka na, akin yung mga pinagbibigay ko. Yung iba pa nga, ba't wala akong parking dito? Nagbibigay pa naman ako ikapo. Hindi ho, bayad sa parking yun. Bigay yun kay Jesus. Nakuha natin? Andiyan pa kayo? Parang masama loob nyo. Kaya huwag kayo magalala. Kaya nga yung mga boxes na yan, pusang loob yan. Hindi yan parang, papasa yung basket, papasa. Ay, hindi naglagay. Tandaan mo yung mukha na yan. Di ba? Walang ganun. Nakuha natin? Kasi God wants to give a cheerful gift. Kasi ang purpose is to honor God. Ang purpose is to fear God. Ang purpose is to glorify God. The purpose is to worship God. Kaya hindi kailangan alamin namin kayo ng Diyos ang nag-uusap. Katotoo lang, sa New Testament, di nila iniintindi yung ikapo. Sa kanila, all things nga eh. Basahin nyo Acts chapter 2. Pasensya na kayo ha, sobra-sobra na ako, pero talagang tutuloy-tuloy ka na to.
And the congregation, those who believed, were one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was his own. But all things were common property to them. And with great power of the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and abundant grace was upon all. Kaya nga, talagang by the grace of God eh. And sabi niya, for there was not a needy person among them, for all were owners of the land, houses, would sell them and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet. Pasin niyo, they're giving it to the body of Christ through the leadership of the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Ano pansin niyo? Walang tithing. All things nga sila eh. So anong punto ko? Kasi ganito yan, sa law, they give you the bare minimum. Tulad ng, have you heard about murder? Sabi ng Lord, hindi yan yung literal na pagpatay lamang. Yung lang wala ka, yung may distaste ka sa tao, murderer ka na. Naalala nyo adultery? Hindi yung nakipagtali kasi hindi mo asawa. Yun lang nagnasa ka sa opposite sex mo, na sa puso mo, adulterer ka na. You see the bare minimum? Ganon din sa giving. Hindi, 10%, hindi. Yun ay bare minimum nga. Kung takot ka na nga sa 10%, di paano pa for more? Ang tanong lang, do you trust God? And do you honor God with everything that He entrusted you to have? Okay tayo? Andyan pa kayo? Ngayon, itong ganda. Bakit? Kasi God is the rewarder. Hindi tayo nagbibigay dahil rewardan tayo ng Diyos. Ganun pa man, si Lord pa rin nagsabi. Sabi niya, test me now in this, says the Lord of hosts. I will not open for you the windows of heaven. Isipin nyo, kung ninanakawan nyo si God, pagbubuksan pa kayo ng pinto, parang ganito. Kunyari, mga anak niyo nakatira na sa ibang bahay, may sarili sa mga pamilya, binigyan sila ng mga susi. Tapos, para sa bahay mo, anytime they can come to your house. Ang problema, isa sa kanila nagnanakaw. Bibigyan nyo pa ng susi? Andiyan pa kayo? Siyempre, hindi na. Ngayon sa atin, dahil hindi natin binibigay sa Diyos yung para sa Kanya, magnanakaw din tayo. Kaya yung iba, isipin nyo, yung damit nyo, nakaw pala yan? Yung sasakyan nyo, ganda-ganda, nakaw pala, kung di nyo binibigay yung tithe sa Diyos. Pag-isipan nyo, pinakakain sa anak nyo, nakaw pala. Tithe nyo ba yun? Palagay ko, hindi nyo gugustuhin, ano? Hello? Eh, ang sabi pa naman niya, bring the whole tithe. Eh, yung tithe niya, 10%. The whole tithe, yung iba, pira-piraso lang. Lord, pwede ba 5% lang ngayon? Next week na yung isa pang 5. Hindi, sabi niya, Lord, bigay mo po! Ninanakawan mo ko, hindi naman iyo yan eh. Hindi ka naman giving yan eh. Tithe nga yan eh. Nakuha nyo? Ala, masama ng loob ninyo. Huwag kayong maglala, hindi naman kayo pinipilit ng Diyos. Hindi niya kailangan pera nyo. Ang kailangan niya ay puso ninyo. Because the moment your heart belongs to God, that will never be an issue anymore. Kaya pansin nyo, hindi natin pinag-uusapan lagi yan. Nagkataon lang na nakasama sa passage. Kasi hindi namin hangad na palasabihan kayo tungkol dyan, pero ayoko naman kayo maging magnanakaw. Pakisabi sa katabi mo, magnanakaw ka ba? O kaya, tanong mo, nagbibigay ka ng tithes mo sa Diyos? O yun, ganun lang yun, di ba? Kung hindi ka nagbibigay, magnanakaw! Ay, hindi naman, bahala ka na kay God. Total, si Lord naman nakakaalam. Okay? Ngayon, si God, ang ganda. Sabi niya, hindi kita, ako mismo, bubuhusan kita. Sabi niya, kaya wag mo isipin na parang, ay, nakakatamad na maglingkod kay God. Kaya sabi niya, then I will rebuke the devourer for you. Lahat ng bagay na sisira, parang kumita ka, tatanggalin ko yan, i-review ko yan. Sabi niya, so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will vine in the fields cast its grapes, and said the Lord of hosts. Sabi niya, all the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. Ulitin ko kaya po ngayon, kahit mga sa ibang bagay, hindi natin ma-influencean, kasi nga puro tayo, pera-pera para sa atin. Ang blessing ng Diyos ng pera, hindi yung marami kang pera. Ang blessing ng Diyos, yung nai-enjoy mo, yung perang binigay sa ng Diyos na yung 90% palang enjoy mo talaga sapat na sapat. Di ba? Kaysa naman yung, hindi nyo ba napansin, kahit ang dami-dami parang kulang palagi, parang butas yung lalagyan. Bakit na wala agad? Katatanggap ko ng sweldo, parang, wala na. Siningil na ako ng kung ano, 4 gigs, 5 gigs, 7 gigs, 8 gigs. Oh, boss. Pero ang sarap nung, Lord, ba't ang dami ko pa rin pera? Nakuha ninyo? At nagagamit pa rin. Alam niyo ako, feeling ko, napakayaman ko. Alam niyo bakit? Kasi pag may lumapit na may sakit, ito para sa'yo.
Naalala ko nga po, may nag-abot sa akin envelope kasi hindi ko maalam eh. Ugali ko, but feeling ko, di ba siguro sa akin to? May nangailangan, lumapit, inabot ko yung envelope. Sabi ng asawa ko, paano kung sulat yun? Ay, oo nga. Paano nga pa? Hindi ko pwede, yung sulat. Hindi ko kasi alam eh. Basta naibigay ko na. Sabi ko, patay. Baka sulat nga yun. Sana Lord, hindi sulat. Sana pera. Sana pera. Mamaya bumalik yung ali. Pastor, salamat po. Bakit? Ang laki-laki na binigay niyo. Ay, sayang, ang laki pala. Kaya sa puso ko, sobrang saya ko. Kasi parang hindi ko naman nakita. At least alam ko, para sa kanya yun, di ba? Masaya na ako. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga, blessing ni God yun, na hindi ka kinakapitan ng kasupangan. Kasi ang kasupangan ay idolatry yan. Basahin yung Ephesians 5:5. So wala na akong oras, pero ito lang nangyari sa kanila. So sabi nila, it is vain to serve God. Ayoko na. Bigay na akong bigay. Wala naman nangyayari. Yung di ka naman nagbigay para mag-invest eh. Nagbigay ka dahil gusto mo i-honor si God. And bahala si God dyan kasi sabi lang ni Lord, so now we call the arrogant blessed and only the doers of wickedness built up, but they also test God and escape. So then those who feared the Lord, listen, spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it. Nakinig ang Diyos, nanonood ang Diyos, and a book of remembrance was written before Him. Hindi nakakalimot ang Diyos. At ang sabi niya, for those who fear the Lord and who esteem His name, they will be mine. And says the Lord of hosts, on the day that I prepare my own possession, I will spare them as a man spares his own son who serves him. Ano man dumating na dilubyo, ano man dumating na paghuhusga, ano man dumating sa buhay nila, hindi ko yan pababayaan. Kaya naman maraming tao sobrang worried kasi nila alam ko aalagaan sila ng Diyos. But if you knew that you are God's and faithful to God, He will take care of you. You will be as bold as a lion. Di ba? Yun ang sikreto. Now, I want to end with a testimony. Huwag niyong mimiss ito. Importante ito. Ng ating dalawang kapatid talagang they experienced God because they followed God to His words. Okay? Ito po si Darwin at si Connie Pasco. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon at pakinggan po natin ang kalampatotoo. Gandang hapon po sa inyong lahat. Darwin and I came to know the Lord in 2015. Back then, Darwin left me and my children for another woman, even if I was pregnant with our third child. It was through the kindness of an office mate who goes to CCF that made me start watching CCF videos online. I watched Pastor Peter spoke on the topic, If God is Silent, Trust Him. Tears rolled down from my eyes as I watched the video. I appreciated the message so much that the following Sunday, I brought my sister with me to attend the worship service. That day, I made the decision to accept Jesus as my Lord and Savior and decided to forgive my husband. I joined a D group and attended counseling session that became instrumental to my spiritual growth. Last thing I knew, I started praying for Darwin to get to know the Lord too. I ran into Connie's friend one day, which was an answer to her prayer. Connie jumped at the chance to work with her so she could send me links to recorded CCF church services. The first one I watched was When God Seems Silent, Be Patient. It was the first time I truly heard the word of God, and it spoke to me. That same week, my mistress and I had a fight which ended our relationship. Feeling lost, I found myself in front of the CCF building and from then on started attending CCF services. It was the start of my walk with the Lord. I continued watching past CCF worship services and started pursuing Connie back. After some time, she decided to take me back. We started attending CCF worship services together, and soon I joined a men's D group. One of the things we learned in our D group is about tithing. It was clear to us that all is the Lord's, and none of what we actually have belongs to us. We understood the principle, but our obedience was tested. When Connie and I got back together, we decided to buy a condo, thinking our combined earnings would sustain us. After moving in, Connie gave birth to our child,
Then a month later, I lost my job. This left Connie as the sole breadwinner of our family. I tried working on a new startup, but with mounting expenses, we couldn't pay our mortgage. We maxed out our credit cards by buying branded items to resell online. But it wasn't enough. Our debts mounted, so I took a job paying half my previous salary. Despite this, we never stopped tithing. There came a time when we struggled to give our tithes, but believing God would take care of us, we gave. Right after dropping the envelope in the tithe box, we received a call from a buyer who wanted all our remaining stock in our online business. We met the buyer, got the payment, and immediately went to bring in our tithes. Another time, when our daughter got sick, God prompted a lady in my wife's D group to give her money, even though my wife hadn't mentioned our situation. This blessing wasn't just for us. My wife felt prompted to contact an office mate whose child was also sick, and we shared what we received. After living in the condo for over a year without paying the mortgage, the bank offered us Dasyon and Pago, clearing our debt and settling the real property tax without us knowing who paid for it. Praise God. In 2019, I had a heart attack and needed an angioplasty. We didn't have the money for the operation, but God promised in Isaiah chapter 65 verse 24, I will answer them before they even call to me. While they are still talking about their needs, I will go ahead and answer their prayers. Through our family and D group, God provided enough for the operation and my stay in the ICU. Praise God. It was a season of mountaintop experiences with God showing His faithfulness. Slowly but surely, our financial situation improved, and we paid off all our debts. We have been debt-free for almost 5 years now. Praise God. As it became second nature to us to tithe, the Lord started also to bless us with opportunities to bless others. There was a time when God impressed in my heart to sponsor some of my teammates to attend a True Life retreat. It was a joy to hear that in that retreat, they accepted Jesus as their Savior, and much of their confusions and longings has been answered. But what made impact to me the most was when one shared to me she was close to committing suicide, but because of the retreat, she learned about God's love for her. God also gave us the privilege to be part of the pastoral care ministry where we counsel couples and share our story of God's restoration of our family. We are also blessed to be missionary partner with Philippine Campus Crusade for Christ, or CRU, where our regular financial support help reach communities who need to know the Lord. As stewards of God's resources, we honor Him by using our financial means to further His kingdom. God's rewards are not just material things. He also surrounded us with godly people who support and help us grow in faith through our D group. The greatest blessing is God Himself as we experience His provisions and presence daily. To God be all the glory. Praise God. Praise God. Huwag muna kayo alis, ha? Pero alam niyo po, bago natin sila ipag-pray, gusto ko ipakita sa inyo ito, no? Yung kanilang testimony will really make us understand ano siya sabi ng Lord sa Malakay 3:18 as a reward.
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and the one who does not serve Him. Makikita niyo po yung distinction. Kaya kitang-kita niyo sa kwento nila, no? Talagang ibang-iba na, kahit sila na binigyan ng tulong, dahil may sakit yung anak lang, hindi sabi, dahil ko na ng pera. Hindi. Mayroon din pa akong kakilalang may sakit. Gagamitin din ako ng Lord. And look at how God operates. Because they're part of the group, small group. Ganun tayo nag-ooperate sa ating sa church, no? Yung wag nyo expect na yung buong church. May group tayo para doon nagtutulungan tayo kasi nga, yun ang how the Lord works, no? Kaya importante ho yan. So I challenge every one of you. Una, may small group ka na ba? Pangalawa, talagang trust God in everything because He is just. He is not only just, He is immutable. Hindi siya nagbabago. At He owns everything. Amen po? And He is the rewarder. Sabi ng Lord, without faith, it is impossible to please God. But, sabi ng Lord, He rewards those who believe that He exists. Amen? Kaya ang Diyos, at pagbalik niya, He will bring His rewards with us, for us. Okay ba yan? Kaya, alam niyo po, andito po si Darwin at si Connie, nagpapatotoo na ang Diyos totoo sa kanyang salita. And I pray that we will not just know about the Word, but to experience God Himself dahil siya yung ating totoong reward. Amen? So, habang pinagpe-pray po natin sila, tayo pong lahat muna ay yumuko at pumikit. But I also challenge every one of us, kapatid, sino ba talaga si God sa'yo? Talaga bang siya yung Panginoon mo na masasabi mo, Lord, allow me to worship you with all of my heart, knowing that you are just, you are immutable, you are the owner of everything, and you are the rewarder. God, allow me to honor you. Kapatid, kung hindi pa totoo to sa iyo, as before I pray for Darwin and Connie, I challenge you. Una, offer first yourself to God. Tell Him, Lord, pagod na rin naman po ako na lagi na lang kulang. Para bagang nakasarado ang bintana ng langit. Lord, kung ninakawan ko kayo, patawarin ninyo ako. Tulungan niyong maibalik ko to sa inyo. At Lord, kung hindi kayo naging sentro ng buhay ko at naging seguridad ko ang mga bagay sa lupa, patawarin niyo ako. Kaya kapatid, kung ikaw yan, I want to pray for you. Itaas mo yung kamay mo sa Panginoon Diyos. Yes. Lord, gusto ko pong lumakad ayon sa kagustuhan niyo. Father God, I thank you that you see all these hands raised. Father God, I pray na huwag silang maging religious. Tulungan niyo silang magkaroon ng totoong tagpo sa inyo. That they will truly allow you, Father God, to be the center of their lives. That instead of worrying, I pray that you will teach them to trust you. And instead, Father God, of trusting their own ways, allow them, Father God, to follow your ways. And I know it's only by the power of your Holy Spirit for them to do it. So I pray, Lord God, empower them right now. And help them, Lord Jesus, to walk according to your ways, according to your will. And right now, oh God, I pray, with one heart, we pray for Darwin, we pray for Connie. We thank you, Lord, our God, for how you have, Lord, used them, and how you have protected them, how you have really rescued them, Father God, from the hands of the enemy. Thank you, Lord Jesus, for allowing them to be a living testimony of your truth. So I pray, Lord, continually bless them, O God. Continually expand their borders, Father God. But I pray to protect them from the attacks of the evil one, that they will always, Father God, remain strong, serving you, glorifying your name, and Lord God, and expectant for your great reward, O Lord, as you come back, Father God, as you come again to bring us all home in eternity. Thank you, Jesus. And Lord, I also pray for every family we represent. Allow us all, Father God, to worship you with all of our hearts, to always give you honor for who you are. That we may worship you, Lord God, not because of what you did, but simply because of who you are. For you deserve all glory, honor, and praise. Lord, we thank you, we love you, and we praise you. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. And God bless us all.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa mensahe. Para po sa ating unang question, kung alam natin na makatarungan ng Panginoon, tama bang hangarin na magdusa ang mga taong nakasakit sa atin? Ayan. Ang totoo niyan, hindi masamang magsabi sa Diyos ng iyong nararamdaman. Hindi masama na ipanalangin sila tulad ni David na pinalangin niya maging sila Saulo. Ang ginamit ng salita sa Psalm 109, imprecatory prayer. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ikasisiya mo ang kalang kalamidad dahil sabi sa Kawikaan 24 talatang 17, huwag mo ikasiya ang kalamidad ng iyong makaaway. Baka makita ng Diyos at hindi niya ito ituloy. So, ang sinasabi ng Diyos ganito, hindi masama magsabi ka sa Diyos kasi tatay natin siya. He understands our feeling, He understands what we are going through, pero hindi, siya naman parang responsibilidad niyang sumagot ng ating panalangin. So, kung sasagutin niya, siya yun, hindi tayo. Pero hindi natin hinahangad ang kalang kalamidad. Pinapanalangin lang natin at sinasabi lang natin, sana ganito po, pero kayo pa rin ang masusunod. Para ma-release tayo sa ating mga pains. Ang ganda ng sinabi niya, Pastor Bong, na hindi masama magpakatotoo sa Diyos. Salamat po doon, Pastor Bong. At para sa ating question number 2, paano kung wala ka ng pambayad sa mga bayarin? Masama bang hindi muna magbigay ng ikapo para unahin muna yung mga bayarin na kailangan? Ayan, nako, medyo mahirap-hirap na tanong yan, pero ang pagkakaintindi ko, ang ikapo ay para sa Diyos. So sabi ng Lord, ninanakawan ninyo ako. So paparong panaan. Sabi niya, dahil sa inyong mga ikapo at alay, sabi niya, or offering. Sabi niya, dalhin ninyo ang buo ninyong ikapo sa aking templo. So kung gagawin natin sa terminolohiya natin, magnanakaw ka ba para mabayaran mo ang iyong mga bayarin? Di ba? Siyempre, at sa lahat pa ng gagawin mo, pag nanakawan mo si God, pagkatiwalaan mo si God. Si God ang nagnangako, sabi niya, test me on this. Then talagang panghawakan mo kanyang salita. Biruin mo, hindi niya sinabing, i-test mo ako sa maraming bagay. Dito lang. Dito lang siya nagsabing, subukan mo ako dito. And I will show you that I will open the windows of heaven. Yung word na windows, floodgate yun. Kundi ibuhos ng Diyos, magugulat ka, lahat ng pangailangan mo sasagutin ng Diyos. Pero, ang puso mo dapat, gusto ko igalang ang Diyos. Unahin ko siya. Dahil kanya naman ang lahat ng bagay. Karamihan ng ating kakulangan, kamalian din natin yun sa ating mga desisyong nagawa nung una. Pero tutulungan niya tayong ituwid yan at ang Diyos hindi nagkukulang. Praise God. Napakagandang sagot, Pastor Bong. At para sa ating question number 3, may mga tao na pakiramdam nila ay hindi naman sila natutulungan ng simbahan kapag kailangan nila ito. Paano natin sasagutin ang kanilang dinadamdam na bakit ako magbibigay ng ikapo sa simbahan kung hindi naman ako natutulungan nito? Okay, naku, napakaganda ring tanong yan. Kasi totoo lang, lahat tayo nangangailangan. Ilagay natin sa mas specific na example. Halimbawa, meron kang sakit. Tapos hindi ka naman tinutulungan, ba't pa ako magbibigay ng ikapo? Now, ang ikapo ay para sa Diyos. Hindi sa atin yan. Kaya nga, dalhin na din nyo ang inyong ikapo sa aking templo. So, hindi yan bigay. No? Kaya hindi rin yan bayad bilang medical insurance o kaya kung ano mang pangailangan mo. Ito ay binigay mo sa Diyos. Kaya hindi sa simbahan, kay God. Kaya honor God, di ba? Kaya yung simbahan, instrumento lang ng Diyos. Kung tutulungan ka, praise God. Kung hindi ka tutulungan, walang problema. God has infinite ways to bring everything that you need, no? To provide you everything that you need dahil siya naman ang ating tatay. Kaya igalang natin ang Diyos and let God fulfill His promises. Hindi tayo umaasa sa simbahan, hindi tayo umaasa kung kanino man tao, umaasa tayo sa Diyos. Ang gandang mindset nun, Pastor Bong, na huwag sa simbahan tumingin, no? But diretso tayo lagi kay God. Amen. Salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, i-mark nyo ang inyong mga kalendaryo this coming August at tayo magdiriwang ng ika-40th anniversary ng CCF. Even as early as now, pag-pray nyo na ang inyong mga kaibigan at kapamilya na imbitahan na nais nyong maka-encounter kay Lord sa okasyon na ito. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.